So, sa chapter 6 tayo, question and answer naman ang ating pag-usapan. Ito yung unang tanong. Dito pa rin sa chapter 6 ng 1 Corinthians. Ang unang tanong, ano ang dapat kong gawin kung may kapatid sa pananampalataya na nakagawa ng mali sa akin? Ang sagot, sikaping ayusin muna ito ng may kapayapaan at makadiyos na paraan. Sa unang Korinto, basahin lang natin sa chapter 6 verse 1. Kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal ba siya sa mahukom na pagano sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? So, ito ay ayon sa binasa natin dito sa Korinto, ay aayusin doon na sa loob ng iglesia at hindi na doon, kung maaari hindi na dalhin doon sa korte ng mga unbelievers or hukom na pagano. Ayan. Pangalawang tanong, paano dapat inaayos ng mga Kristiyano ang kanilang alitan? Ang sagot, sa pamamagitan ng karunungan, pagpapakumbaba at maayos na pag-uusap. Sa unang Korinto, sa 1 Corinthians chapter 6 hanggang 5, ito po yung sabi, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan, at kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang kanyang kaliit na bagay? Di ba ninyo alam na tayong hahatol sa mga anghel, gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kilala ng iglesia? Mahiya-hiya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigalutan ng magkakapatid? Ayan. So, dito po sa binasa natin, kaya hindi pwede na ipaabot doon sa ibang hukuman. Kaya sabi niya, mahiya-hiya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigalutan ng magkakapatid? So, doon pa lang sa loob ng iglesia, dapat maayos na. Okay, so yun yung sinabi ni Apostol Pablo. Pangatlong tanong, mas mahalaga ba ang manalo sa argumento kaysa relasyon? Ang sagot, hindi. Mas mahalaga ang kapayapaan kaysa pride or kayabangan. Anong sabi sa verse 7? Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pag-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? So yun po yung na-mention. Kaya hindi kailan kung sinong manalo sa argumentation, sa arguments.
o ano bang klaseng argumento. So ang kailangan po is yung kaayusan, hindi yung pride. Pang-apat na tanong, ano ang gagawin ko kung gusto kong gumanti? Nako, ito po'y matindi, yung magkakaroon ng paghihiganti. Ang sagot, turuan ang sarili na magpatawad at piliin ang kapayapaan. Balikan pa rin natin yung sa verse 7, ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? And then, ang panglimang tanong, ano ang epekto ng pampublikong away ng mga Kristiyano? Ang sagot, nakakasira ito sa patutuo ng iglesia sa mga hindi mananampalataya. Pag nakita nyo yung maging epekto. Ang magiging epekto po ay hindi na siya magandang testimony doon sa iba. Kasi nag-aaway pampubliko. Ibig sabihin sa public nag-aaway mga believers. Hindi siya magandang ehemplo, kaya nakakasira. Okay? Nakakasira sa patutuo ng iglesia. Lalong-lalo na doon sa mga hindi pa naniniwala. Dito po sa verse 6, nagsasakdal pa kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya. Yan yung epekto. Kaya pala, hindi agree si Pablo na pag mga believers ay may hindi pagkaunawaan ay dadalhin doon sa korte ng mga unbelievers, sa hukuman ng mga hindi mananampalataya, kasi alam ni Pablo na hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong. Pang-anim na tanong, ano ang mangyayari kung patuloy akong mamumuhay sa kasalanan? Ang sagot, ang patuloy na pamumuhay sa kasalanan ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tama naman. Mananampalataya, kung ikaw ay believers, transformed by grace, bakit pa mamumuhay? Bakit pa magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan katulad ng mga taga-Korinto? Hindi na. Dito tayo sa verse 9 hanggang 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sinabi na ni Pablo, yung kung ganun po ang mangyayari, mananampalataya pero patuloy sa paggawa ng kasalanan, patuloy gumawa ng kamalian, na-mention din niya. So, ibig sabihin, hindi pwede na ang isang believer, isang mananampalataya, isang grace believer, ay patuloy sa paggawa o patuloy gumagawa ng kamalian. Na-mention natin kanina, kung maaari, layuan. Dapat ang desire ng isang believers ay more on sa Panginoon. Okay? Hindi kasamaan.
Ang pangpitong tanong, kaya ba akong baguhin ng Diyos kahit makasalanan ako noon? Ang sagot, oo. Nililinis at binabago ng Diyos ang tao kay Kristo. Ibig sabihin, nung ang tao ay na kay Kristo, siya ay binago niya. Binago niyang pagkatao, ang prinsipyo, ang kanyang kaisipan. Dito tayo sa verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo na sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu ng Diyos. So hindi na. Ay, ang tao ay binago na, nilinis ng Diyos, siya ay na-transform. So, kayang baguhin. Kaya si Saul, binago ng Panginoon na siya yung pinaka-chief persecutor. Siya ay binago. So, ganun din tayo. Lahat tayo, once na ang isang tao ay naniniwala sa ebanghelyo ng kaligtasan, naniniwala sa gospel of grace, siya ay bago na. Pangwalong tanong, ano ang dapat kong isipin kapag nahihiya ako sa aking nakaraan? Ang sagot, ang pagkatao mo ngayon ay nasa Kristo na. Hindi na sa dating hindi na sa dati mong buhay. Wala na yon. Yung nakaraan ay wala na yon. Bakit? Ito na, binago na ng Panginoon. Hindi na yung dati. Okay, dating pamumuhay o kung mayroong bisyo, kung palaaway, sakim, gahaman, wala na yun pag na kay Kristo. Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, paglalasing, at yung iba pa. Wala na yun pag ang tao ay na kay Kristo. Mayroon pa kang na-mention sa 2 Corinthians Idagdag lang natin ito. 2 Corinthians 5:17. Ito ay pag ang tao ay na kay Kristo. Ito, verse 17. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. So, kayang baguhin ng Panginoon ang isang taong naniniwala. Ang isang taong may paniniwala. Ano po ang kanyang pinaniniwalaan? Linawin ko lang po yung gospel of grace. Yung finished work ng Panginoon. Or message of the cross. Ano pa? Pangwalong tanong, ano ang dapat kong isipin kapag nahihiya ako sa aking nakaraan? Sagot, ang pagkatao mo ngayon ay nasa Kristo na, hindi na sa dati mong buhay. Pangsyam, na tanong, lahat ba ng gusto kong gawin ay mabuti para sa akin? Ang sagot, hindi. Lahat ng pinapayagan ay nakakabuti. Balikan natin yung verse 12. Verse 12. May magsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano. Kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay makabubuti. Sa inyo, maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako paalipin sa anumang bagay. So, ulitin ko po, hindi. Hindi lahat ng pinapayagan ay nakakabuti. Ang pang-10 tanong, ano ang gagawin ko kung may bisyo o bagay
na kumokontrol sa akin? Ang sagot, huwag mong hayaang alipinin ka ng anumang bagay maliban kay Kristo. Balikan natin yung verse 12. May nagsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano. Kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay makakabuti sa inyo. So maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako paaalipin sa anumang bagay. Labing isang tanong, paano ko dapat tingnan ang aking katawan? Ang sagot, ang katawan ay para sa Panginoon. Sa verse 13 tayo. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan, at ang tiyan ay sa pagkain. Totoo. Ngunit pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Ayan po. So, ang katawan ay para sa Panginoon ayon sa na-mention. Bakit yun ang sinasabi ni Pablo? Siyempre, yung mga taga-Korinto ay iba yung kanilang ginagawa sa kanilang katawan. Pang-12 tanong, mahalaga ba sa Diyos ang aking pisikal na pamumuhay? Sagot, oo. Mahalaga sa Diyos ang katawan at kilos natin ayon sa unang Korinto. Yan, size. Chapter 6, 13 to 14. Dito sa verse 14, muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus at tayo may muling bubuhayin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pang-13 tanong, bakit dapat iwasan ang immoralidad? Ang sagot, dahil ang mananampalataya ay kaisa ni Kristo. Kaisa na ni Kristo or bahagi na kay Kristo, kaya dapat talagang iwasan. Anong sabi sa verse 15? Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng masama ang pamumuhay? Hindi. So yun. Pang-14 na tanong, ano ang dapat kong gawin kapag natutukso ko? Ang sagot, lumayo agad sa tukso. Kaya sa verse 18, huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid sariling katawan ang kanyang pinipinsala. 15 tanong, bakit seryoso ang kasalanang sexual? Ang sagot, dahil ito'y kasalanan laban sa sariling katawan. Sa verse 18 pa rin, huwag kayong makiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang nagpipinsala, ngunit sa pakikiapid ang sariling katawan ang napinsala. Pang-16 na tanong, paano magiging malinis ang relasyon ko sa pag-ibig? Ang sagot, igalang ang Diyos sa inyong relasyon at pamumuhay. Okay, ayon sa unang Korinto o ayon sa 1 Corinthians 6:18 to 20, anong sabi dito sa verse 19? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos. Ang inyong katawan ay hindi na talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos.
Dito na tayo sa pang-17 na tanong, bakit dapat kong alagaan ang aking katawan? Ang sagot, sapagkat ito ay templo ng Espiritu Santo ayon sa 1 Corinthians 6:19. Number 18, tanong, paano ko magagamit ng tama ang aking kalayaan bilang Kristiyano? Ang sagot, gamitin ito ng may pananagutan at disiplina ayon sa 1 Korinto, 1 Corinthians chapter 6:12. 19, paano ko mapaparangalan ang Diyos araw-araw? Ang sagot, parangalan siya sa pamagitan ng inyong katawan at pamumuhay ayon sa 1 Corinthians chapter 6:20. And then question number 20, ano ang dapat gawin kapag maraming away sa iglesia? Ang sagot, maghanap ng matalino at makadiyos na tagapayo. Diba sa 1 Corinthians 6:5, balikan natin. Mahihiya naman kayo, wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigalutan ng magkakapatid? Ayan, so dapat ay maiayos agad. Question number 21. Kasalanan ba ang kasakiman? Ang sagot, oo. Hindi kalugod-lugod sa Diyos ang pagiging sakim ayon sa 1 Corinthians 6:10. 22 questions, ano ang dapat kong gawin kung nalulung ako sa bisyo? Sagot, huwag hayaang kontrolin ka nito. 1 Corinthians 6:12. 23 question, paano ako tinitingnan ni Kristo? Ang sagot, bilang taong binili niya sa mahal na halaga in 1 Corinthians 6:20. Number 24, kasalanan, kulang ba ang naapektuhan ng maling gawain ko? Sagot, hindi. Naapektuhan din ang relasyon mo sa Diyos at sa iba. 1 Corinthians 6:15-18. Number 25, mahalaga bang humingi ng payo? Yes. Lalo na sa panahon ng alitan in 1 Corinthians chapter 6 verse 5. 26, ano ang gagawin ko kapag pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat? Ang sagot, tandaan na nilinis at binago ka ng Diyos in 1 Corinthians 6:11. 27, bakit mahalaga ang pagpigil or pagpipigil sa sarili? Sagot, upang hindi tayo alipinin ng masasamang pagnanasa in 1 Corinthians chapter 6:12. 28, ano ang dapat kong gawin kung taliwas sa pananampalataya ko ang aking pamumuhay? Ang sagot, magbago sa tulong ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6:9-11. 29, paano ako mananatiling malinis sa mundong puno ng tukso? So ang sagot, alalahanin na kabilang ka kay Kristo. 1 Corinthians chapter 6:15. Number 30, ano ang dapat kong gawin kapag gusto kong makipag-away? Ang sagot, piliin ang kapayapaan at pagpakumbaba na mention sa 1 Corinthians chapter 6 verse 7. 31, pang-espiritual lang ba ang pagiging Kristiyano? Sagot, hindi. Kasama rito ang pang-araw-araw na pamumuhay. 1 Corinthians 6:13-20. 32, ano ang gagawin ko kung nahihirapan akong baguhin ang masasamang ugali? Ang sagot, ang Diyos ay nagbibigay ng pagbabago at kalayaan in 1 Corinthians 6:11-12. 33, paano dapat tratuhin ang kapwa mananampalataya? Ang sagot, ng may respeto, pag-ibig, at katarungan in 1 Corinthians 6:1-8.
34, ano ang tingin ng Diyos sa panlalamang? Ang sagot, hindi ito tama at laban sa kalooban niya in 1 Corinthians 6:8. 35, bakit mahalaga ang kabanalan? Ang sagot, dahil tayo ay pag-aari ng Diyos. 1 Corinthians 6:19-20. 36, tanong, paano kung pakiramdam ko ay na napakalaki ang aking kasalanan? Ang sagot, kayang linisin at patawarin ng Diyos. 1 Corinthians 6:11. 37, maaari bang maging alipin ang tao ng maling gawain? Ang sagot, yes, kapag hinayaan niyang kontrolin siya nito. 1 Corinthians 6:12. Number 38, ano ang dapat maging dahilan ng malinis na pamumuhay? Ang sagot, pagmamahal at pasasalamat kay Kristo ayon sa 1 Corinthians 6:20. Ang tanong, number 39, ano ang gagawin ko kapag pinipilit akong gumawa ng mali? Ang sagot, manindigan dahil ikaw ay kay Kristo in 1 Corinthians 6:15. Number 40, tanong, paano tinitingnan ng Diyos ang katawan ng tao? Ang sagot, bilang banal na templo ng Espiritu Santo sa 1 Corinthians 6:19. 41, anong epekto ng skandalo sa iglesia? Ang sagot, nakakasira ito sa pananampalataya ng iba. 1 Corinthians 6:6. 42, question, mahalaga ba ang pagbabago? Yes. Ito ang simula ng tunay na pamumuhay kay Kristo in 1 Corinthians 6:11. 43, question, maaari ba ang gamitin ang kalayaan bilang dahilan ng kasalanan? Hindi. Ang sagot, hindi. Ang kalayaan ay dapat gamitin sa tama. 1 Corinthians 6:12. 44, tanong, bakit dapat umiwas sa maling relasyon? Sagot, dahil tayo ay spiritual na nakaisa ni Kristo in 1 Corinthians chapter 6:16-17. 45, question, ano ang dapat kong tandaan kapag mababa ang tingin ko sa sarili ko? Ang sagot, mahal ka ni Kristo at binili ka niya sa mahal na halaga in 1 Corinthians 6:20. 46, tanong, ano ang pinakamabilis na paraan laban sa tukso? Ang sagot, lumayo agad. 1 Corinthians 6:18. 47, tanong, mahalaga ba sa Diyos ang pagkakaisa ng iglesia? Ang sagot, oo. Mahalaga ang kapayapaan at pagkakaisa. 1 Corinthians 6:1-8. Tanong, ano ang gagawin? Number 48. Ano ang gagawin ko kapag nadapa ako spiritually? So ang sagot sa 1 Corinthians 6:11, lumapit muli sa Diyos para sa kapatawaran at pagbabago. So mayroong change of mind. Kaya sa Romans 12 mayroon din, sa Romans 12:2 mayroong changes or mag-iba ng isip. 49, bakit dapat iba ang pamumuhay ng Kristiyano? Ang sagot, dahil kabilang siya sa kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos na na-mention ni Pablo, ito yung na-discuss natin, ay referring to heavenly kingdom. Okay? Heavenly kingdom, and it was emphasized by Paul in 1 Corinthians 15:50. And then, number 50, ano ang pangunahing mensahe ng unang Korinto? So, ang sagot, parangalan ang Diyos sa relasyon, katawan at buong pamumuhay dahil tayo ay kay Kristo. Kaya sa verse 20,
binili niya kayo sa malaking halaga. Kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, sana po ay may mga natutunan kayo dito sa 1 Corinthians. Ito pong question and answer ay doon lang po sa 1 Corinthians chapter 6. Malaki po ang pwedeng maitutulong nito dahil ito yung mga common questions na pwede nyong ma-encounter. So doon pa lang sa chapter 6 ay marami na kayong pwedeng maisasagot doon sa mga questions. Okay? Sana po ay naintindihan nyo ang ating lesson sa 1 Corinthians chapter 6. Okay po, hanggang dito na lang.